Kamusta? Siguro naranasan mo na 'to or may kakilala ka man lang, yung umasa ka sa isang pangako, 'no? Oo, yung tipong may specific na bagay na ibibigay daw. Exactly. Halimbawa, yung alam mo yung specific na model ng cellphone o kaya yung kotseng may ganitong plaka, tapos biglang nganga, hindi natuloy. Nakaka-frustrate yon, sobra. Oo nga eh. Pero teka, alam mo ba na baka may magagawa ka pa pala sa batas, hindi lang yung basta magreklamo o humingi ng bayad? Interesting yan. Ngayon kasi, ang pag-uusapan natin itong Article 1165 ng Civil Code natin. Titignan natin gaano ba kalakas yung karapatan mo kapag ang pinangako sa'yo isang bagay na tiyak o determinate ga daw. Ayon, oo, napaka-importante niyan sa obligations and contracts. Sige nga, simulan natin. Ano ba tong konsepto ng determinate thing? Okay. Simple lang naman. Ang puso kasi nito, yung obligasyong magbigay, di ba? Pag sinabing determinate yung bagay, ibig sabihin, specific yon. Partikular. Paano yon? Like, hindi pwedeng palitan ng iba? Tama, hindi basta-basta mapapalitan. Gaya nung example mo kanina, yung kotseng pula ko na may plakang ABC 123. Specific yun. Hindi lang basta kotseng pula. Gets. So, pag ganyan ka-specific, ano ngayon ang pwede mong gawin bilang pinangakuan, yung creditor? Dito napapasok yung sinasabi sa Article 1165. May special remedy ka. Na ano? Eto na ba yung specific performance? Medyo technical pakinggan eh. Oo, yun na nga. Pero ang ibig sabihin lang yan, bilang creditor, pwede mong i-demand sa korte. I-demand talaga? Oo, na ipilit dun sa nangako, yung debtor, na ibigay niya mismo yung specific na bagay na napag-usapan. Wow. So, hindi lang pera ang katapat. Pwedeng pilitin talaga na ibigay mo sa akin yung coaching yun, ganon? Exactly. Yun ang specific performance. Pagkuha mismo ng unique na item, hindi lang katumbas na halaga. Ang linaw nun na. Grabe, malaking bagay yun, lalo na kung sentimental value yung item para sa'yo. Totoo? Pero sige, baliktarin natin. Paano kung hindi specific? Yung sinabi lang na bibigyan kita ng isang sakong bigas. O kaya isang bagong cellphone. Generic lang. Magandang tanong yan. Diyan na nag-iiba ang approach ng batas. Paano nag-iiba? Kapag ang bagay ay indeterminate o generic, pangkalahatan lang, hindi mo na mapipilit yung debtor na ibigay ang isang partikular na sako ng bigas or cellphone. Kasi nga, marami namang ganun. Pwede siyang kumuha kahit saan. Okay, so wala na, nganga na lang ulit. Di naman sa ganun. Ang sabi ng batas, pwede mo pa ring hilingin na matupad yung obligasyon. Pero ito yung catch. Ano yun? Gamit ang pondo ng may utang at the expense of the debtor, sabi sa batas. Teka, ano yun? Paki-explain niya. Ibig sabihin, pwede kong sabihin sa korte na, "Oy, debtor, gamitin mo pera mo, bumili ka ng isang sakong bigas tapos ibigay mo sa akin." Ganun ba? Parang ganun nga ang isang interpretation. Pwedeng utusan ng korte yung debtor na gumastos para ma-fulfill yung promise niya gamit ang sarili niyang pera para makabili ng katulad na generic item. Okay. O kaya, ito yung mas common na remedy pag generic at hindi na-deliver. Damages. Pera. Oo, humingi ka na lang ng danyos or damages, pera na lang kapalit nung hindi natupad na pangako. So kita mo, yung pagiging specific o hindi, grabe yung epekto sa remedyo mo. Ang laki pala talaga ng difference. May mga real cases ba tayo dito sa Pilipinas? Yung umabot na sa Supreme Court tapos pinaglaban yung specific performance? Meron. Actually, isang classic example dyan, yung kaso ng Santiago V. Villegas. Medyo luma na to, 2004 pa. Anong nangyari doon? May pinag-uusapan silang specific na lote. Hindi na ibigay nung seller yung lupa as agreed. Oh, tapos? Anong sabi ng korte? Kinatigan ng Korte Suprema yung buyer, yung creditor. Sabi nila dahil determinate o specific yung lote, may karapatan siyang i-demand na makuha mismo yung loteng yun. Hindi lang basta pera o damages. So, pinagtibay talaga yung Article 1165? Oo, pinatunayan yun kung gaano kaseryoso ang batas sa pag-compel ng delivery pag specific ang bagay. Kaya nga rin, alam mo ba, paboritong tanong to sa bar exams. Talaga? Bakit daw? Ang remedy sa determinate at indeterminate obligations.
Lumabas to nung 2013, 25 bar exams tungkol sa hindi na-deliver na specific car, mga ganyan. Makes sense. Kailangan alam mo yan. Okay, so para i-wrap up natin para sa mga nakikinig, ano yung pinakaugat nito? Ano yung dapat mong tandaan? Simple lang, kapag specific yung item na pinangako sa'yo, determinate, at hindi na ibigay, May karapatan kang igiit na makuha mismo yung item na yon sa tulong ng korte, hindi lang pera. tama. Pero pag generic lang ang usapan, yung remedy mo, usually, either ipatupad yun gamit ang pera ng debtor o mas madalas, damages na lang, bayad pinsala. Okay, ang linaw. At kung titignan natin sa mas malaking picture, pinapakita lang nito kung gaano pinapahalagahan ng batas sibil yung pananagutan, accountability. Guy, may bigat yun. Oo, may bigat at may paraan ng batas para maging patas ang laban para maprotektahan yung pinangakuan. Kailangan talaga malinaw ang usapan. Speaking of linaw, ito iiwan naming palaisipan sa'yo. Sa anong iba pang sitwasyon kaya sa araw-araw na buhay natin, importante yung pagkakaiba ng determinate at indeterminate na bagay o usapan? Magandang tanong yan. Isipin mo, minsan baka hindi natin napapansin pero critical pala yung pagiging specific natin sa mga kasunduan kahit sa simpleng bagay lang, 'di ba? Totoo yan. O sige, hanggang dito na muna, hanggang sa susunod nating paghimay ng kaalaman.